Bago mo maabot ang tagumpay, kailangan mo munang magsakripisyo para dito. Pinatunayan na ito ng mga taong naging successful na sa kanilang buhay ngayon. Ika nga sa kasabihan, success requires sacrifice. Ang tagumpay ay hindi ito dumadating sa mga taong walang ginagawa para dito. Ang tagumpay ay para ito sa mga taong willing magsakripisyo kapalit ang magandang kinabukasan. Tandaan natin na may bagay talaga na may kapalit. Kung patamad-tamad ka ngayon, ang kapalit nito ay gutom. At kung masipag ka, matyaga at madiskarte, ang kapalit nito ay kaginhawaan. Kaya naman sa video na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang 8 sakripisyo na kapalit ng kaginhawaan at tagumpay sa buhay. Pero bago po tayo mag-uumpisa, kung bagong viewers ka sa channel natin kung magustuhan mo, please paki-follow at subscribe ang ating channel para updated ka sa mga bago nating videos. At kung handa ka na, umpisahan na natin ito. Number 1, kailangan mong isakripisyo ang iyong trabaho. Para sa akin, wala namang masama sa pagiging empleyado. Dahil karamihan sa mga taong matagumpay na ngayon ay nag-uumpisa din naman ang iba bilang isang empleyado. Kaya lang kung aasa ka na maging mayaman sa pagtatrabaho o sa pagiging empleyado, ito ay malaking imposible. Oo, siguro may mga yumayaman naman bilang isang empleyado, pero ito yung mga taong may matataas na katungkulan sa isang private na kumpanya o gobyerno na sumasahod ng daan-daang libo bawat buwan. Ang point ko dito ay ang mga ordinaryong empleyado na sumasahod ng minimum bawat buwan. Ang mga taong mayaman, pera ang nagtatrabaho para sa kanila at sila ang nagbibigay ng trabaho para sa mga tao para magkaroon pa ng mas malaking income. Kaya kung gusto mong umasinso, kailangan mong isakripisyo ang trabaho mo na nagbibigay lang sa iyo ng sahod na kung minsan kulang pa sa gastusin o sakto lang sa mga gastusin bawat buwan. Okay lang naman magtrabaho kung wala kang ibang paraan para makakuha ng puhunan para sa pagninegosyo. Pero sikapin mong huwag gawin habang buhay ng pangkabuhayan ang pagiging empleyado. Number 2, mga bisyo na nakakasama sa kalusugan. Ika nga, health is wealth. Kailangan mo isakripisyo ang mga bisyo na nakakasama sa iyong kalusugan tulad ng pagpapanigarilyo, pag-iinom ng alak, pagdodroga o pagkain ng mga pagkain walang sustansya at ang pagkawala ng ehersisyo. Kasi hindi ka makakapag-isip ng tama o paano mo mai-apply ang mga plano mo kung ang katawan mo ay wala sa kondisyon o nanghihina, mabigat at sakitin. Bukod kasi sa hindi ka magiging productive, ay mapagastos ka pa sa pangpagamot sa sarili. Kaya hanggat maaari, huwag mong baliwalain ang iyong kalusugan kung gusto mong ma-enjoy ang iyong pinaghihirapan. Number 3, buhay ng may pamilya. Kung binata ka pa o dalaga ka sa ngayon, bago ka pumasok sa mundo ng buhay may pamilya, mas nakabubuti na malaman mo na hindi ito ganun kadali. Mga bagay ito na kailangan mo isakripisyo o ipagpaliban muna, lalo na kung isa ka sa mga taong may malaking pangarap sa buhay. Dahil para sa akin, mas lamang ka kung ginagawa mo ang mga pangarap mo na ikaw lang muna dahil responsibilidad mo ang iyong sariling tagumpay. At kung magkakaroon ka man ng pagsubok, mas magaan at madali lang sa iyo magdesisyon dahil sarili mo lang ang dala mo. Sabi nga nila, mas madaling bumiyahe na konti lang ang bagahe. Ito ay isang advantage mo lang bilang isang single. Hindi ko ibig sabihin dito na mahihirapan tayo na abutin ang ating mga pangarap kung may pamilya na tayo. Dahil nakadepende pa rin yan sa bawat isa sa atin kung paano natin pagsusumikapan ang mga pangarap natin. Number 4, may mga oras sa iyong pagtulog na dapat isakripisyo. Sa pag-abot ng tagumpay, may mga panahon na kailangan mong isakripisyo ang oras ng iyong pagtulog. Tulad na lang ng pagtulog ng late o paggising ng mas maaga. Hindi ko sinasabi na kailangan mo lang matulog ng 3 oras para maging matagumpay. Ang ibig sabihin ko dito, tayong lahat ay mayroon lang na 24 hours sa loob ng isang araw. Na kung matutulog ka ng 8 oras, mayroon ka pang 16 hours na natitira para magamit mo para sa pag-abot ng iyong mga pangarap. At kung matutulog ka lang ng 6 hours, nakakalamang ka na kaagad ng 2 oras sa ibang tao. At kapag tinutal mo ito sa loob ng isang buwan, ay lamang ka na kaagad ng 2 araw at kalahati kumpara sa iba. Sabi kasi ng ibang tao, wala silang oras para gawin ang kanilang mga pangarap.
Kaya napakahalaga na magsakripisyo ka muna ng kaunting tulog. Number 5, isakripisyo ang pagkahilig sa social media at TV. Kailangan mong isakripisyo ang pagkahilig mo sa social media at pagpapanood ng TV. Lalo na kung ang pinapanood mo ay wala namang mga kwenta at hindi naman nakakatulong sa pag-unlad ng buhay mo. Since 2016, hindi na ako nanonood ng mga palabas sa social media o sa TV na walang maiambag sa buhay ko. Pinalitan ko ang mga habit na ito ng pagpapanood ng mga video na may kabuluhan o may maitutulong sa pag-angat ng buhay ko. Mga motivation videos o educational videos na magtutulak sa akin para kumilos at gawin ang nararapat gawin para sa ikabubuti ng buhay ko o sa hinaharap. At ang aking social media account ay ginagamit ko para mag-aral ng mga international language. Marami kasing mga interesting sa social media at TV na napapanood na siguradong makakasira sa iyong focus. At ang pinakamasama dito, hindi mo na nga ito pinagkakakitaan, ninakawan ka pa ng oras na sana nagagamit mo pa para sa pag-abot ng mga pangarap mo. Number 6, maluhong lifestyle. Lagi mong tatandaan na ang pera ay pangunahing sangkap para maging mayaman ka. Ang pera sumusunod lang ito sa iyo kung paano mo siya gagamitin para sa kalagayan at katayuan ng iyong buhay. Ang pera ba ay ginagamit mo para pangbili ng luho? Tulad ng pambili ng mga bagay na hindi naman kailangan, mga bagong gadget na nauso, o pagta-travel at pagkain ng mga mamahali na restaurant. Ang mga gawaing ito ay isa sa dapat mo munang isakripisyo dahil ang mga mayayaman ay ginagamit ang pera para sa negosyo o sa mga asset na magpapalago palalo sa kanilang pera. Kaya naman, kailangan talaga na disiplinahin mo ang sarili mo sa paggastos. I-invest mo ang pera o palaguin mo ang pera na naitabi mo o mga pera na kita ng mga asset mo para mas dadami pa ito. Number 7, hindi masama na libangin ang sarili paminsan-minsan. Oo, hindi masama na libangin natin ang ating sarili paminsan-minsan. Ngunit, kung nakakabala na ito sa iyong sarili o sa mga priority mo sa buhay, kailangan mo muna itong isakripisyo dahil ang tagumpay ay nangangailangan ito ng matinding focus at determinasyon. Sabi nga nila, posibleng hindi mo magagawa ang mga malalaking bagay kung nadidistract ka lang din naman sa mga maliliit na bagay. Maaring maliliit lang na bagay para sa iyo ang pagpapanood ng mga pelikula at paglalaro ng mobile games. Pero hindi mo alam na napakasayang ang oras na nilalaan mo para dito sa mga bagay na ito. Imbis na ang mga oras na ito ay nagagamit mo pa sana para sa mga bagay na makakatulong na maabot ang iyong mga pangarap. Kaya kung maaari, gamitin mo ang oras na ito para sa pagplano kung paano ka makakaahon sa kalagayan mo ngayon. At kung paano mo ma-execute ang mga bagay na dapat na umpisahan mo na noon. Number 8, mga kaibigan na may negatibong pag-iisip. Ito ang mga taong hindi naka-align sa mga pangarap o pananaw mo sa buhay. Halimbawa, kung gusto mong umasinso sa buhay, dapat napalibutan ka ng mga taong may pangmayaman mindset o tinatawag na may positive na pag-iisip. Kasi kung napapansin mo, kung ang nakapalibot sa iyo ang mga taong mahilig maglaro ng mobile games, mahilig gumala, at panay ang bisyo, siguradong mataas ang chance na magiging tulad ka rin sa kanila. Kaya dapat ilaan mo ang oras mo sa mga tamang tao. Kung gusto mong maging negosyante, dapat ang mga kaibigan at mga nakapalibot sa iyo ay ang mga negosyante. Maliban sa kaya kanilang bigyan ng idea, tutulungan ka pa nila na maiangat ang antas ng pagsusumikap mo dahil naiintindihan nila ang hirap na posible mong pagdadaanan sa pagpasok mo sa buhay bilang isang negosyante. At hanggang dito na lang po muna ang ating video. Nasisiguro ko na marami kayong magandang aral na napupulot sa video na ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Sana maging matagumpay tayong lahat.